pagsasabi niya, he's describing himself by his demeanor, by his words, by his utterances. Inilagay niya na ang sarili niya doon. Low breaker na, low bender pa. Pagkatapos, napaka-bias pa na presiding officer kasi akusado siya, nagpipilit pa siya mag-preside. Sa gitna ng nagpapatuloy na kontrobersya sa umano'y maleta delivery scheme, kinwestiyon ng Gatchalian Block ang kredibilidad ng tinaguriang Brave 18 habang iginiit naman ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may pagtatangkang pagtakpan ang naturang pagdinig ng Gatchalian Block. Alamin natin sa ulat ni Angel Pastor. Pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block nitong Lunes kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme. Dumalo sa pagdinig ang mga new majority senators na sina Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Bam Aquino, JV Ejercito at Risa Ontiveros. Hindi naman nakadalo ang ilan sa mga inimbitahang resource person kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez at ilang kongresista dahil sa umano'y parliamentary courtesy. Present din ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Justice, Office of the Ombudsman, Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways. Dumalo rin si NBI Director Melvin Matibag. Sa pagdinig, sinabi niyang hindi umano sapat ang mga ebidensyang iniharap ng 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico at kulang ang mga ito upang makabuo ng probable cause. Sa naturang pagdinig, agad na pinuna ni Senator Erwin Tulfo ang isinagawang Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block noong June 4 at tinawag itong House Show hearing. That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Kwenestyon din ni Tulfo ang kredibilidad ng tinaguriang Brave 18 at sinabing walang basihan ang mga alegasyon ng mga ito. Pinuna rin niya ang hindi pagdalo ng kampo ni Attorney Levito Baligon at ng Brave 18 sa kabila umano ng ipinadalang imbitasyon sa kanila. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys kaugnay sa di umano'y milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya o mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Kwenestyon din ng kapatid niyang si Senator Raffy Tulfo ang kredibilidad ng Brave 18 at tinawag niya ang mga ito na mga kargador. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Nilinaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na isang consultative committee meeting pa lamang ang isinagawa ng Gatchalian Block. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nahahalal ang iba pang miyembro ng komite kaya hindi pa ito ganap na constituted. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee.
Sinabi rin ni Pangilinan, iimbitahan pa rin ng komite ang Brave 18 sa susunod nitong pagpupulong. Pero kung patuloy umanong hindi dadalo ang mga ito, maaari silang masabpina, ma-cite in contempt o maaresto. Gayunman, bago ito mangyari, kailangan munang maging fully constituted ang Blue Ribbon Committee na kasalukuyan pang binubuo sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na tumanggi umanong dumalo ang Brave 18 sa consultative meeting. Bagamat nasa Senado ang mga ito bilang mga bisita na Senator Robin Padilla, ipinalawanag ni Attorney Baligod na hindi si Senate President Alan Peter Cayetano ang lumagda sa imbitasyong ipinadala sa Brave 18 para sa pagdinig ng Gatchalian Block. Ayon kay Baligod, isang Josephine Herrera ang nakalagda sa natanggap nilang imbitasyon. Taliwas ito sa Senate rules na nagsasabing Senate President ang dapat nakalagda sa mga imbitasyon para sa mga resource person. Senator Cayetano is still the Senate President because we don't have 13. It's against the law of the law. Okay. The committees. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Eh walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para maklarify din, no? Ayon kay Baligod, may intensyon silang dumalo sa naturang pagdinig. Gayunman, agad na sinuspinde ang pagpupulong matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao at mga ulat na posibleng pinsala. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Samantala sa isang press conference nitong Lunes, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na biggest cover-up committee hearing ang isinagawang pagpupulong ng Gatchalian Block. Now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. Dagdag pa ni Cayetano, nagkaroon umano ng kalituhan sa liderato ng Senado dahil tumanggi umanong makipagkasundo ang kampo ng new majority senators kaugnay ng liderato sa Senado. Nagsampa ng kasong grave oral defamation sa Pasay RTC si Senator Erwin Tulfo laban sa ilang miyembro ng Brave 18. Kaugnay nga dito sa umano'y maleta delivery scheme at ang inaakusang human trafficking laban sa senador. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Kaya pala, Attorney Sal, hindi sila nakadalo sa hearing kasi hindi pa pala fully constituted yung imbitasyon na ginawa sa kanila. Ano pong komento ninyo sa isyong yan? Magulo sila. Unang-una sila sabi nila, kala ko hearing. Pero sabi ng isang senador, hindi, consultation lang daw ito. Hindi ko na maintindihan kung ano ba talaga. Dalawa kasi ang, parang dalawa ng Senado ngayon. Yung 12 at saka yung, alam ba yun, 13. Yung 13 sila. Sinasabi lang nila, absent yung dalawa. Di 13 pa rin. Pero yung isa, 12 daw sila at wala naman daw. Kaya konti lang kayo. Kaya ang gulo-gulo ninyo. Anyway, mas maganda sana yung sinasabi ni ano, sino ba yun? Yung si lowbender. Si Senator. Sabi niya na dapat daw yung mga 18 kapanipaniwala. Parang linga ni Lacson yun. Kaya ka nga mag-iimbestiga para malaman mo kung panipaniwala yung mga sinasabi nila. Dahil kung hindi, pwede nyo i-demanda. Di ba? Ganun na kasimple yun. Pangalawa, paano naman mahihikayat na pumunta dyan? Kasama ka sa tinuturo. Pagkatapos ikaw mag-iimbestiga. Di ba? How can you be a judge, a fair judge, when you're the one presiding
and you're being accused nitong mga resource persons, kasama ka. O, paano? Kaya dapat talaga wala ka dyan. Ang hirap sa'yo, kasi sa kayabangan mo, masyado kang maarte, kaarte mo, yan. Napwersa ka tuloy na humingi ng tawad. Kasi nga, hindi ka karapat dapat dyan. Yung mga kilos mo, hindi pang ano yan, hindi pang lawmaker, pang law, ano talaga yan, law bender and law breaker. Kaya hindi ka dapat dyan. Tayo ka ng institusyon, no? Puro kayo sumisira ng bata. No? Doon ka pa pwede. Ikaw ang hindi ko sinasabi yan. Ha? Siya ang nagsasabi niyan. He's describing himself by his demeanor, by his words, by his utterances. Inilagay niya na ang sarili niya doon. Law breaker na, law bender pa. Pagkatapos, napaka-bias pa ng presiding officer kasi akusado siya, nagpipilit pa siya mag-preside. Hindi ba? Questionable na nga yung Blue Ribbon dahil nag-aaway pa sila kung sino ba talaga ang tama o mali, ang legal o hindi. Hindi pa na-resolve yan eh. Kaya ang gulo-gulo. Kaya ang aking masasabi dyan. Yan, attorney. Pero, well, sa mga naging post, Attorney Sal, marami ding nagko-question na dapat kung siya ang maging head ng Blue Ribbon, dapat ayusin din daw niya yung mga issue niya noong nakaraan, Attorney Sal. Kasi nga kung matatandaan natin, meron din siyang issue sa kanyang citizenship. At ewan ko kung na-resolve na ba yun, Attorney, or wala pa. Mabagal ang mga nagdemanda eh. Hindi ko malaman kung saan sila nagdemanda. Sa hukuman pa, sa Comelec. Wala. Ang gulo rin nila eh. Para pareho sila magugulo.